So yung prenatal care, kasi nga, yung sinasabi nga, yung Filipinas, lalo na yung mga nasa remote areas, yan yung kadahilanan kung bakit mataas yung yung mortality nila. Diba? So pag-usapan natin ng prenatal care. So bago ka mabuntis, ano yung pangangalaga para yung danger, yung mga risk factors ay talagang, if not totally eliminated, ay mabawasan. Yes, Miss Ali, that's really a concern po, Ma'am Ali. Kasi ngayon, ang talagang thrust natin for a successful outcome is for the women to go for prenatal care. No? Yun ang talagang importante. Actually, we're now pushing toward the community level. No? Marami po tayong mga pasyente na kailangang matingnan pero hindi sapat ang kanilang mga kakayanan, no? Financially, para makita sila. So ngayon, minumove na natin into the community levels. We're actually preparing for the universal healthcare already. So that ngayon po, kailangan hindi lang may kaya ang makita, kung hindi makita ng doktor, kundi lahat po, no? In all levels, no? Pinaghahandaan every trimester, meron kaming nire-request na test para malaman natin kung ano yung magiging problema ng isang pasyente sa bawat trimester at maiiwasan na kaagad yung problem na yon. In this modern generation, Doc, of course, yung mga maagang nakakapag-asawa, may mga factor ba yung gano'n na mabilis, mas delikado kasi mas bata pa yung katawan mo, hindi pa ready para magdalang tao? Yes, that concern is very important in teenage pregnancy. Ang taas na po ng level ngayon ng teenage pregnancy. Although the trend now with the millennials is that late silang nabubuntis, pero because of very few who go into the education for reproductive health, mataas pa rin ho ang level ng teenage pregnancy. So, makakaapekto po talaga kasi hindi pa ready yung katawan, ang knowledge and information about maintaining a good pregnancy by nutrition. Correct, pag yung diet Yes, lifestyle talaga ang nakakalaban natin. Ngayon po, I would like to emphasize also that now we're looking into the Batang 1,000 program. Yes, ang The ganda Batang nun. 1,000 program is a program that has been initiated together with the society namin, Philippine Obstetrics, Philippine Pediatric, at isang local government in Quezon City na naglalayon na makita ang relationship ng good nutrition, good na pangangalaga from conception until the first 1,000 days, until 2 years of life ng bata. Tama, ang galing, Related sila. Conception, ibig sabihin, nag-meet pa lang yung sperm and egg. Yes. Yes. First, yun na yung day 1. Yes, correct. Hanggang 2 years of first 1,000 days. So habang buntis ka, talagang importante. Let's break it down to trimesters. Yes. Yung unang trimester, unang 3 buwan ng pagbubuntis mo, Yes. ano yung pangangalaga na mahalaga? This is the most critical. This is when everything happens. Kung ano nang nangyari, hindi mo na ma-change. Yes. So we request for some labs. Una, tinitignan namin yung risk factor ng pregnancy. No? High risk ka ba? May edad ka na ba? Advanced maternal age? May iba ka bang naging sakit? Then we go from there. Then we request for basic tests like CBC, mga HIV testing, yung mga hepatitis antigen, urinalysis, fasting blood sugar. From there, makikita na namin yung high risk factor niya. Then we give them already folic acid. That's very important. Even What does folic acid do? Well, folic acid is being given importantly even before the patient decides pregnancy to prevent congenital anomalies, no? Mga neural tube defects, yung mga may bingot, yan, nape-prevent. So yung mga nagbabalak mabuntis, yes, you can. maganda pala magpa-check up kapag nagbabalak kang magbuntis. Yan ang ideal, no? So, aside from folic acid, yan na yung mga di ba? Yung mga vitamins and minerals. Correct, yes, ma'am. Micronutrients. But the problem kasi, Doc, di ba, lalo yung mga irregular ang menstruation, they are not aware that nabuntis na sila. Yes. Most especially kung hindi talaga planado yung pagbubuntis. Yes. Nagkakaroon ng factor yun doon sa bata. Opo. Ang problema natin, di natin alam yung proper age of gestation. Kaya kami nagpapa-ultrasound to know the proper age of gestation. Okay. Makakaapekto kasi parang di niya ay, buntis na pala ako. Ang dami na niyang ininom, ang dami na niyang ginawa. So, kailangan mag-consult agad. Pag nawalan ng regla ang isang reproductive age woman, mag-pregnancy test, punta ka agad sa OBGYN. Ayun. Pero kasi, lalo sa mga teenage pregnancy,
yung naninigarilyo sila, na umiinom ng alak, yung mga bisyo, di po ba? Is it also a factor doon sa kalusugan, lalo yung first trimester nila, that they are not aware they are pregnant? Yes, very important yon. Lalo na ho ngayon, uso na yung kapalit ng paninigarilyo na vape. No? Akala nila okay lang yon. Hindi ho talaga. No? Maling paniniwala. Yes, false news para sa kanila. So nakakaapekto po. Congenital problems, yung mga nakukuhang sakit early in pregnancy, mga infections, yan important, no? They're not aware. So education is being pushed, no? For them to know ano yung mga limitations nila. Ang key ho, ma'am, kailangan talagang kumonsulta para makita kaagad. Oo, at saka Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.